To 1 Timothy chapter 2, and we will read verse 5. At nagaya na nabanggit ko, no, sa Sunday, June 30, meron po tayong ating pong saturation. Ipa-concentrate po natin sa North Signal. Pero sa inyo mga neighbors, pwede na kayo mag-invite. Kung kailangan sunduin natin, meron naman tayong mga sasakyan dito, sunduin po natin. At i-hold po natin yung ating mass indoctrination. Parang dating daan, ano? Iglesia ba yun? Pinupulot na natin ng terminology, no? Mass indoctrination. Sa covered court ng Barangay North Signal. Hindi ko lang po masabi kung anong street yun eh. Ano bang street yun, brother? Felipe. Ipil, ayun na. Ipil Street. So, dire-diretso yun. Pag kumanan kayo, galing kayo dito, kakanan kayo, sa Ipil Street. Dire-diretso na po yun. Yan na yun. Halos dead-end na yung barangay North Signal. So, yun lang ang alam ninyo. No? Ang pagkakasunod-sunod yata yan, hill trading, tapos meron pang isa yata, Barameda. Yun na ba yung sunod yata? Sunod na sa hill trading? Oo, parang gano'n. So, kung galing kayo dito, pakanan. Kung galing naman kayo sa MRT Avenue, kakaliwa kayo. Makaliwa sa Ipil Street. Oh. So, Barangay North Signal. I-announce po natin na alas 3, pero pagka hindi ba dumarating natin mga bisita, mga 3:30, you know, sa around 3 to 4, flexible naman tayo, ng alas 5 yung oras natin doon eh. So, hanggang sa makompleto yung ating mga bisita, so alis tayo dito ng alas 2, pagka hindi pa tayo dito ng alas 2 ang hapon, alauna, mga bandang alas 2, saka tayo tutulak pag mga area para magpalamig-lamig ng konti ng init kasi kainitan yan. So, mga around 3 to 4, doon natin i-hold yung ating doon, ating Bible study, passing talk natin. Okay, 1 Timothy chapter 2 verse 5, ang pamagat po ng ating mensahe, the need yet, Christ, the only mediator. Ito ang ating mensahe sa araw nito. Christ, the only mediator. Yan ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Alam niyo po, ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon Jesus, theologically known as incarnation. Hindi ho ito yung gatas o yung bulaklak, na carnation. Incarne is from the word carne, which means flesh. So, nagkatawang tao ang ating Panginoon Jesus. Pinanganak siya ng isang dalaga, isang birhen. So, the Lord incarnated. So, hindi po ito masasabi na proseso ng pag-progress ng tao. Kasi according to evolution, ang tao nagpo-progress eh. I-spiral up. Pagka nag-spiral, pataas, ibig sabihin, nagsimula mo maliit. According to the theory of evolution, we came from a one-celled organism, from a protozoa, no? Nag-improve in quality, nasa naging reptile, hanggang sa yung reptile naging ape, at yung ape naging tao. Para bang nag-improve, at hindi ko lang kung nasusunod sa tao. Pero, sipin natin na kung ang tao po ay nag-evolve from animal to human, sana on the process of evolution, may nakikita na tayong kalahating lizard, kalahating tao na. Sana may gano'n. Kasi nag-evolve eh. O 1/3 human, 2/3 pa yung natitirang hayop. Monkey pa yung 2/3 at 1/3 na yung tao. Sana gano'n kung nag-evolve.
But in my experience as a human being, sa tanang buhay ko, wala pa ako nakita nakakalahati na yung pagkatao niya. O 10% na lang ang natitira, tao na siya. Wala eh. Ang na-obserbahan ko is from babyhood, from infancy, hanggang pagkamatay ng tao, ganun pa rin ang itsura. Whether animals or humans. But according to the evolutionists, nag-evolve daw ang tao, Pero pang isang theory, yung mga theistic evolution. Yung evolutionist, original, hindi kasali ang Diyos. Now, to make a compromise, kasali ang Diyos, pero ang ginamit daw niya na paraan ng Diyos, ano pa rin? Evolution pa rin. Ano pa rin ang kalalabasan ng evolution? Ang paniwala ng theistic evolution, anya ng Diyos. Pero hindi niya ginawa na magkaroon ng tao, tao na agad. Ibon na agad. Hindi. Ginamit pa rin ng proseso ng Diyos, yung evolution pa rin. And then, mag-evolve daw ang tao hanggang sa maging Diyos na later, no? So, the incarnation of Christ is not the culmination of evolution. Alam niyo po, yung incarnation of Christ, yung pagkakatawang tao ng Panginoon, it is a voluntary humiliation. That's another English word used, sa humiliation, condescension. Encounter niyo yung word na yan? Condescend. Condescension. Pagpapakababa. Pagkakatawang tao, pagpapakababa ng ating Panginoon Jesus. He condescended. At hindi po yan necessary na gawin ng Panginoon dahil obligado siya. No. Sabi nga sa Bible, no one taketh my life from me, I lay it down of myself. Wala nang pumatay sa Panginoon eh. Although yun ang kanilang balak, tangka talaga nilang patayin ng Panginoon, pero walang nakakakitil sa buhay ng Panginoon hanggang sabihin niya ito'y mawala na. Kailan ba lang namatay ang Panginoon? When He gave up His ghost. Siya lamang ang meron ganong power to release His soul or to withhold His soul. At the moment that the Lord released His soul, doon siya namatay. Kaya sabi niya, no man taketh my life from me. Kahit bali-bali ng buto niya, kung ipagpalagay na walang hula, na walang bultong mababalik, kahit bali-bali ng buto ng Panginoon, kahit ipakot ako saan, walang makakakitil sa buhay ng Panginoon because He is God. Sabi niya, no man taketh my life from me, but I lay it down of myself. Ito po yung free decision ng Panginoon. Pusa niya itong desisyon. Kapasyahan. So His condescension, His humiliation, yung assuming or incarnation into flesh, into human being, yan po ay voluntary humiliation according to Philippians chapter 2, verses 6 to 7. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation. Ito ang sinasabi sa Philippians chapter 2, verses 6 and 7. But made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men. He made Himself. Hindi siya naobligang gawin niya. He made Himself of no reputation. So it was an act of voluntary humiliation. According to Ephesians 1:7, it is only through the Lord Jesus Christ we can have redemption. Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin. Saan ba tayo ma-redeem? Redeem from sin, redemption. O sige, i-redeem mo na yan. Tubusin mo na, di ba? I-redeem mo na. Redemption. I-redeem po tayo, isinalba tayo ng Panginoon. Para tayo mga naisangla, para tayo mga nakasangla sa kasalanan. Kailangan matubos. So para matubos, kailangan ma-clear. Ma-clear kung anong mga nire-require. At kailangan, yung pag-clear ay kailangan, it must be a satisfactory amount. Magkaroon ng satisfaction. And according to Ephesians 1:7, it is only through Christ that we have redemption. John 3:16 and 17, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him
should not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So it is only through Christ that salvation can be possible. Walang kaligtasan apart from our Lord Jesus Christ. He is our only mediator. He came into the world to save sinners according to Matthew 1. To Luke chapter 19 and verse 10. For the Son of Man is come and to seek and to save that which was lost. And He came to save His people from their sins according to Matthew 1 and verse 21. Thou shalt call His name Jesus, because He will save His people from their sins. So lahat ng mga talata na ating pong mga nababanggit sa inyo, lahat yan ay tumutukoy sa pagtubos ng ating Panginoon. Paano tayo may reconcile sa Ama? He took part in flesh and blood in order by death to destroy him who had the power of death. That is the devil. Anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Nag-incarnate. He took flesh and blood. Originally, walang flesh and blood ang Panginoon because God is Spirit. Ngayon, bago pa nagkatawang-tao ang Panginoon, nag-exist na ba ang Panginoon? Eh, kung di siya nag-exist, anong saysay nung bago pa si Abraham, ay ako na nga. Ano yung pakilala ng Panginoon Jesus kay Moses? Anong pangalan ng Panginoon kay Jehovah? I am. Alam niyo ba yung isipin ng I am? They exist, the eternally existing one. Pagdating sa Revelation, yun pa rin ang pangalan niya. I am the great I am. I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. I am the great I am. So yun po ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hindi pa siya isinisilang ni Mary. Nag-exist ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Mang Odyo, paano nangyari yan? Wala ka pa ng 50 anyos? Paano mo naabutan si Abraham? Actually, when the Lord Jesus Christ says, before Abraham was, I am, He is talking of His what? Of His pre-existence. Yan ang hindi maunawaan ng mga iglesia, ng mga dating-daan. Pinipilit nila ang Panginoon inferior. Yan din na sila pinipilit ng mga Jehovah's Witnesses, ang Panginoon Jesus inferior. Mas mababa. Hindi siya dakila kasi nilalang lamang siya. At kung sino man ang lumalang sa Kanya, mas dakila ang lumalang kaysa sa nilalang. Pero ang Panginoon Jesus, siya ang dakilang manlalalang. According to John chapter 1 and verse 3. All things were made by Him, and without Him was nothing made that was made. Sino yan? The Lord Jesus Christ, according to verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of God. Akala nila si Kristo nilalang. Hindi ho, siya ang manlalalang, siya ang creator. All things were made by Him. Kaya hindi tayo naniniwala sa ating doktrina na ang Ama mas dakila pa sa Anak at ang Anak at Ama mas dakila sa Espiritu. Ang paniniwala po natin sa Trinity is that the three persons of the Godhead are co-equal and co-eternal. Co-equal. In essence, John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. One in essence. Paano natin nasabi na walang dakila sa tatlong persona? Walang mas dakila kanino man. Walang isa na mas dakila kaysa sa isa. Ito ang sagot dyan. Ano bang attribute na ina-ascribe sa Ama? Lahat ng attribute na yun, ina-ascribe din sa Anak. Lahat ng attribute na ina-ascribe sa Anak, ina-ascribe din sa Holy Spirit. So, sino mas dakila? Lahat pa lang meron sa Ama, meron din ang Anak. At lahat ng kung anong meron ng Anak, meron din ng Espiritu. Sino mas greater sa kanila? Di wala. Kaya lang nagkakaroon ng sinugo at nagsugo dahil lang sa kaligtasan natin yan.
Idinudugtong lamang sa kaligtasan natin yan. Kung wala ang plano ng kaligtasan, hindi umahayag yung may susugong anak. Hindi ka kailanganin eh. Bakit? Walang ililigtas eh. Bakit ba kailangan isugo? Eh, paano may papako ang Espiritu? Kaya nga, at paano ba tayo maliligtas? Hebreo 9:22. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kailangan may dugo na mabubuhos. Eh, paano magkakadugo ang Espiritu? Nga yan eh. Ang Diyos sa Espiritu, walang laman at buto. Paano magkakadugo? Eh, paano tayo maliligtas? Di wala. Kaya kailangan na magkatawag-tawag Panginoon para magkaroon ng dugo at laman, dahil kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya doon na-reveal na merong sinugo at merong nagsugo. Pero sa lahat ng aspeto, walang meron sa Ama na wala sa anak. Walang meron ng anak na wala ang Espiritu. Therefore, they are co-equal and co-eternal. Ngayon, huwag din tayo malilito na sasabihin natin, eh paano din tatlo na ang Diyos? Eh ano ba sabi ng Bible? There is only one God and one mediator. Ba't ba natin pinipilit na tatlo? Eh nagugulo ako eh. Sabi mo, ang Diyos, ang Diyos, ang Ama, Diyos. Ang Anak, Diyos. Ang Espiritu, Diyos. Eh di tatlo ng Diyos. Eh saan mga mababasa na tatlo ang Diyos? Eh saan nabasa ng Diyos ang Ama, hindi Diyos ang Ama. Eh kung nabasa ng Diyos ang Anak, hindi Diyos ang Anak. Eh saan mababasa na tatlo ang Diyos? Eh wala nga eh. Dahil ang sabi ng Diyos, isa lamang ang Diyos. Paano mangyayari yun? Kasi pinipilit natin yung mga kaganapan sa lupa sa mga pangyayari sa langit. Hindi yung po pwede ang mathematics ng lupa sa langit. Isa itong dakilang misteryo. Na kung maunawaan mo, hindi na yan misteryo. Kung ano lang ang nirigal sa Bible, tanggapin mo na lang. At huwag mo na ipagpipilitan yung gusto mo. Na kung anong naunawaan mo sa lupa, dapat ganun din sa langit. Pag kailangan obligadong sumunod ng langit sa kung anong meron sa lupa. Pag kailangan pasunurin natin ng mathematics na langit sa panglupa. Diba? Kung sinabi ng Bible, there is only one God, nakontento na tayo. 1 Timothy 2:5. There is only one God, period. Parating pilit na tatlo. Eh, bakit sinabi niyong Diyos parang ang anak? Eh, sa sinabi ng Bible na Diyos ang anak, 1 John 5:20. Pag ko i-contest yun, at kung pagdududahan yan, malinaw na sinasabi na ang anak ay Diyos. Sinabi ng John 1:1, and the Word was God. Ba't ko pa pagdududahan yan? Eh, nasa Bible yan. Eh, di lalabas sa tatlo Diyos. Eh, wala nga tayong malabas ang tatlo Diyos eh. Diba? Sabi ng Bible, there is only one God. Eh, di lalabas sa tatlo. Sa lupa nga yan. Yung kung pagpipilitan mo yun. Pati sa lupa. Talagang ganyan na mangyayari. May iba nga sa langit eh. Ang mahirap kung saan sa atin, kung ano yung wala sa Bible, yung pinipilit natin. Sabi ko nung nababasa natin, makontento na tayo doon. Sabi ng Bible, there's only one God. Yan na nire-reveal. Sinabi ng anak, Diyos. Hindi makontento tayo. Sinabi rin ba ng Espiritu Diyos? Yes. Acts chapter 5. Sinabi ng Espiritu ay Diyos. Sabi ni Pedro kay Ananaya, sino nagturo sa inyo nagpagsinungaling sa banal na Espiritu? Hindi kayo nagsisinungaling sa tao, nagsisinungaling kayo sa Diyos. Kaya nung nagsinungaling si Ananaya, sabi ni Pedro, nagsinungaling siya sa Espiritu. Ang sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao, ikaw ay nagsinungaling sa Diyos. So, ang Espiritu ay Diyos. Ano bang meron sa Ama na wala sa Espiritu? Tinawag ni Eternal ang Ama. The Spirit was also called the Eternal Spirit. Kaya sa ating doktrina, mga kapatid, ang ating pong paniniwala dyan, three persons of the Godhead are co-equal and co-eternal. Kaya lang nung nahayag na kayo nagsugo at may sinugo, alang-alang sa kaligtasan natin yan. Pero kung walang kaligtasan, walang tao, hindi ka kailanganin may sugo. Pero hindi nangangulugan na hindi existido ang tatlong persona. Kasi sa mathematics ng mundo, when you say three persons, it must be three beings. Pero sa Godhead, three persons equals one. At ito po ang ni-reveal sa atin sa Bible about God. God, the one God, is being revealed to us in three persons. Bakit pag sa kapig 3-in-1 naniniwala ka? Pag sinabing triune God, hindi ka naniniwala.
Naniniwala ka nga sa 3-in-1 na kape. Paano nangyari yan na yung tatlong ingredient ay naging isang kape? Nagpo-question ka ba yan? Ba't di ka nagpo-question? Eh, God is a triune God. 3 persons in 1 being. Posible ba yun? Posible nga sa kape. At hindi magiging posible. Diba? Posible nga sa kape yung 3-in-1 eh. In the one God are 3 persons. Huwag natin pinipilit at tatlo. Kasi nga, sinabi lang ng Bible, there is only one God. Okay? So he took part in flesh and blood in order by death to destroy him who has the power of death. That is, the devil. Sino po merong kapangyarihan sa kamatayan? Ang Satanas. Basahin po natin ang Hebrews chapter 2 verses 14 and 15. Sino ang may kapangyarihan sa kamatayan? Pakibasa po, na muna makakabasa sa inyo. I want a male to read loudly. Isang lalaki po ang babasa. Hebrews 2, 14 and 15. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same. Kinuha rin ng Panginoon kung anong meron tayo. Ano yun? Flesh and blood. Why? That through death, dahil meron tayong flesh and blood, mamamatay tayo, siya rin, dahil kumuha ng laman at buto, he will also die. That through death, he might destroy him that had the power of death, that is the devil. At hindi lamang yan, according to verse 16, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Kailan lang ba tayo tumapang na harapin ang kamatayan? Ngayon na lang yan. Pero prior to our salvation, lahat po tayo takot sa kamatayan. Ano ang ating kinakatakot sa kamatayan? First, the process. And then the other thing is, what comes next? Yan ang ating kinakatakutan. Mahirap yata yung mapalagutan ng hininga. Yun mo, hindi ka na makakahinga. Kasi nalagutan ka ng hininga. Isa sa kinakatakutan kong way of death, yung drowning. Pero hindi ka makaya na. Kapalagin ng tubig, kada hinga mo, tubig na napasok. Kada hinga mo, tubig na napasok. Hirap mo. Kaya po yung pabaril sa ulo ng di mo nalalaman, kaya mga in-execute, tinatakloban, di ba? Saan sa mga? Tinatakloban yung ulo, di ba? Para unconscious yan, ano nangyayari? Anong oras kaya ang pabarilin? Ha! Wala sa kalap, di ba? Instant, pugunan ka ng ulo. Diba? So, ang kinakatakutan po natin sa kamatayan is the process. And then, yung susunod? Ano ba susunod? Yung patutungo di ba na kung lagi ito impyerno. At higit sa lahat, ang kinakatakutan natin yung pagharap sa Panginoon. Facing it. Kaya sabi ng Bible, ang lahat ng mga taong di ligtas, anong feeling sila? Bondage. Lifetime. Buong buhay nila, according to verse 15, buong buhay nila sila yung nasa pagkaalipin. Alipin na ano? Alipin ng takot. Takot mamatay. At bukod sa takot mamatay, takot sa anong haharapin na susunod. Pero mga kapatid, ang Panginoon Jesus, bumaba sa lupa, nagkatawang tao para mamatay, para arestuhin ang kamatayan. Di ba masarap isipin na balang araw ang kamatayan, mamamatay? Papatayin ng Diyos ang kamatayan. Anong ibig sabihin ng papatayin ng Diyos ang kamatayan? Mawawala ng death, non-existent na. Because up to now, for 6,000 years, 6,000 taon nang nananalasa ang kamatayan. Marami ng pangarap ang pinutol ng kamatayan. Marami ng mga mahal sa buhay ang inagaw sa atin ng kamatayan.
Marami ng mga dreams, pangarap, mga adhikain, mga ambisyon, ang pinutol ng maaga ng kamatayan. Mga mahal sa buhay na inagaw sa atin ng kamatayan, pero wala tayong magawa. Naghahari-harian ang kamatayan sa loob ng 6,000 taon. And the Lord came one day to confront death. Sabi ng Bible, the last enemy that shall be conquered is not Satan. You will read in 1 Corinthians 15, the last death that will be conquered is what? The last enemy is death. When the Lord will put to death, death itself. Papatayin ng Panginoon ng kamatayan. Kaya sabi ng Bible, the Lord in His incarnation, He took our flesh and blood. Sabi sa verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Buong buhay natin, alitin tayo ng takot sa kamatayan, pero lahat ng yan, kapatid, napawi nung dumating ating Panginoon at nakilala natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga nasasabi na ni Paul na, for to me to live is Christ and to die is gain. Yet to remain is more advantageous for your sake. But to live is Christ and to die is gain. Mga Kristiyano na lamang po, makakapagsabi na pag may namatay, congratulations. Glory to God. Yan ang atin nasasabi pag may namatay. Ngayon na lamang yan. Na naharap natin ang kamatayan dahil pinangakuan tayo ng Panginoon ng muling pagkabuhay. Sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he is dead, he will rise again. Ako ang pagkabuhay na magulit ang buhay. Sino mang nananampalataya sa akin, bagaman mamatay, siya'y maling mabubuhay. So he died, according to 1 Peter 3:18, the just for the unjust, that he might bring us to God. Sinong namatay? Siyang matuwid, the just, dying for the unjust. Tayo na mga hindi matuwid ay kinamatayan ng matuwid bilang ating kahalili. Namatay ang Panginoon Jesus, pinarusahan, kahalili natin upang tayo mailapit sa Diyos, that He might bring us here to God. And that is the ministry of reconciliation. Ano po ba ang idea sa reconciliation? That the two parties are at enmity. They are at variance. Merong animosity between the two. So kailangan i-reconcile. And whoever the reconciler is, he must be what? A mediator. Because reconciliation is a ministry of mediation. Mediation yan eh. Kapag ka namamagitan ka, you are mediating. So it is a mediation. And whoever you are, who performs the mediation, you are a what? You are a mediator. Ang sino mang gumaganap ng pamamagitan sa dalawang hindi nagkakasundo, siya ay namamagitan. Ano? It is a work of mediation. And if you are doing or performing the work of a mediation, you are called a mediator. And between God and man, mga kapatid, sino lamang po ang pupwede na maging tagapamagitan para sa atin? Sige nga? Sino po pupwede? Sino po ang qualified? Who can mediate? Who can perform? Who can mediate between God and man? Meron po ba? Pwede ba manggagaling din sa tao? Pwede nyo, ano? God and man. Sino pwede maging go-between God and man? Pag sinabi mong man, ay bias. Pag sinabi mong God lang, bias din. Magiging bias sa Diyos. Kung manggagaling sa tao, magiging bias din sa tao. Kakaroon ng bias. Kailangan God and man. Kailangan God, man. Sa buong kalawakan, sino lamang po ang God, man? Sino lamang ang 100% God and 100% man?
Kaya nga merong hypostatic union. Only Christ is qualified to be a mediator dahil siya lamang po ang 100% God and 100% human. Ang Father, He is God, but He is not man. Ang Spirit is God, but the Spirit is not human. Only Christ, while He is 100% God, He is also 100% human being. He belongs to the Homo sapiens. Meron na po tayong representative sa langit, ang mankind, and that is the Lord Jesus Christ. The first fruit of resurrection ng ating Panginoon Jesus. Yun ang tinatawag na hypostatic union ng ating Panginoon Jesus. He is 100% God and 100% human. Hindi po 50-50. Hindi 50% man and 50% God. Hindi po ganun. He is both 100% God. Therefore, He can represent the interest of God. And while He is also 100% man, He can represent the interest of man. Qualified? Yes. Kaya sa lamang po magko-qualify na pwedeng maging mediator. Kaya sabi ng Bible, there is only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Dahil nag-iisa lamang siya na ganyan sa buong sangkalawakan. He is the unique person of the universe. Kasi tayo tao, pero hindi tayo Diyos eh. Ang Ama, Diyos, pero hindi siya tao. Ang Espiritu, Diyos, pero hindi tao. Pero ang Panginoon siya lamang, ang Diyos ay Diyos at tao pa. No? So kung sino man ang gaganap ng pamamagitan, ay siya isang taga-pamagitan. So it's a work of mediation. Therefore, whoever performs that, he is a mediator. The just for the unjust. And there is no other way by which salvation could be accomplished but by the just dying for the unjust. According to Acts 4:12, neither is there any salvation under heaven given among men whereby we must be saved. For there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang pangalan sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na sukat nating ikaligtas kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya sabi ng Bible, there is only one God and one mediator, the man Christ Jesus. Dahil walang ibang pangalan. Sabi ng Galatians 2:21, if righteousness could have been attained in any other way, Christ is dead in vain. Kung nakukuha mo ang katwiran sa ibang paraan, maliban sa kamatayan ng Panginoon, na kahit hindi na mamatay ang Panginoon sa krus, eh magkakaroon ka ng righteousness, ang kamatayan ng Panginoon Jesus ay walang saysay. Actually, bata pa ako mananampalataya, naisip ko na yan. Alam niyo, nasa ito ko, the age of 11. Pero sa edad na 11, alam ko na ho, nare-reason out ko na po sa aking logic na kung magagawa mo rin lang palang makarating sa langit at matanggap ng Diyos sa kanyang presensya sa pamamagitan ng mabuting gawa, ng relihiyon, ng pagsapi sa relihiyon, ito pa namatay ang Panginoon Kristo. Ano pang kwenta nun? Kung makakamtan mo rin pala ang acceptance sa Diyos sa ibang paraan na hindi na mamamatay ang Panginoon, ba't pa siya namatay? Sana hindi na lang siya namatay. Yan din na sinasabi ni Paul, hindi ko alam na meron palang kanyang verse. If righteousness is by any other means apart from Christ's death, then the Lord's death is vain. Hindi na dapat siya namatay. Walang saysay ang kamatayan niya. Pero meron paniniwala na sumati ka lang sa reliyon, bigtas ka na. May paniniwala na magpabinyag ka lang, magpa-Kristiyano ka lang, bigtas ka na. Kaya Katoliko, bata pa, binibigyan na yung mga bata. Paniniwala nila, paano ko namatayan ng bata? At hindi mo na binyagan. Kaya, dapat yan, binyagan agad. Ipa-Kristiyano na yan. They believe in baptismal regeneration. Pero naniniwala na binyag makakapagligtas, kaya kahit patay na, binibinyagan pa. Baptism by proxy, yung mahal sa buhay na nabubuhay, yun ang ipapabinyag para dun sa namatay. Yan ang doktrina ng mga Mormons, mga Latter-day Saints. Kahit namatay na yung mahal na sa buhay, pwede pang mabautisman nyo ng kanilang anak. Magpapabaptize sila para sa magulang, baptism by proxy. Eh kung kaya palang gawin yun, ba't pa namatay ang Panginoon? Diba?
Kaya namatay ang Panginoon dahil wala nang ibang paraan. Dahil sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Panginoon Jesus namatay. Kasi nga, ang iniining kabayaran ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay si Kristo, o di nang pambayad sa salita. Kaya sabihin natin magpabinyag ka lang, ligtas ka lang. Wala pa lang kwentang kamatayan yan. Galatians 3:21, another verse, no? Kung, sabi dyan, kung ang batas, kung ang kautusan ay magbibigay ng buhay, di ang katwiran pala ay makakamtan din sa mamamagitan ng kautusan. So, ang obvious na argumento dyan ni Paul, hindi ka magkakaroon ng buhay dahil sa kautusan. Okay? So, let's move on. The design of the incarnation of the Son of God was to reconcile us unto God. And as reconciliation of parties at variance is a work of mediation, Christ is called our mediator. Dahil ang nagkakaalit ay ang Diyos at ang tao. At ang pagkakatawang tao ng Panginoon Jesus, para i-reconcile tayo sa Diyos. Therefore, ang ginagawa ng Panginoon ay mediation. He is the God-man. Therefore, He is the mediator. Ngayon, paano ba yung pag-mediate? Kaya sa lupa, paano ba yung pag-mediate? O pare, balita ko, pero pa hindi pagkakaunawaan ng ganito Ano ba nangyari? Kwento mo nga sa akin. Kasi ganito. Para naman sa atin. Kaya naman pala siya nagagalit sa'yo. Ganito pala ginawa mo. Halika kayo, isang araw magtagpo tayo, mag-usap kayo. Binemediate mo na. Sabihin naman ng offend, o paano yun? Ganun na lang yun. Ibig mo sabihin, ganun na lang yun. Paano naman yung madamage sa akin? Diba? Kailangan ay magkaroon ng satisfaction. Kailangan na-satisfy. Kailangan mayroong basis ang reconciliation. Magre-reconcile. What basis? Paano yung madamage sa akin? Paano yung ano ko? Paano yung amor proprio? Ano yung amor proprio? Sa kanya ba yung amor proprio? Ego? Ego ba yan? Paano yung nasaktan kong kalooban ng dami na yung ego? Diba? Kailangan merong satisfaction, satisfy yan. Kaya sabi ng Bible, ang ating Panginoon Jesus, He is a priest. And if He is a priest, He must also have something to He must have something to offer. Bakit kailangan ng offer? For the satisfaction of the demand. At lahat yan mga kapatid, pinulfill ng ating Panginoon. Natuwa ba ang Panginoon? Na-satisfy ba ang Diyos? Yes. Anong proof? Binuhay niya ang Panginoon Jesus. Kaya nasabi ng Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. It is Christ that died. Who is He that condemneth? Sino pa ang makakapag-condemn sa tao, sa atin, ng anumang kasalanan? Si Kristo na ang namatay bilang pambayad, bilang satisfaction sa ating kasalanan. At dahil na-satisfy ang Diyos, siya na ang mismong walang sala. Sabi ng Bible, it is God that justifieth. Romans 8 verse 33. Who shall lay any sin to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is He that condemneth? It is Christ that died. Namatay ang Panginoon Jesus bilang kabayaran para masatisfy, magkaroon ng satisfaction. Yung hinihingi ng Diyos para magkaroon ng reconciliation. At nasatisfy naman ng Diyos. Kaya nga dinideklara tayo ng Diyos na pinawalang sala na tayo, ginastify na tayo. Hindi dahil sa wala kang kasalanan, kundi sa katerbang kasalanan mo, kinlir lang lahat yan dahil nabayaran. Kaya lang na-clear yan, napagbayaran niya, napagtakpan niya, na-covered up yan ng pagbayad na ginawa ng Panginoon, which is His own life. Kaya kung maaralin niyo sa Hebrews chapter 10, ito po isang passage na gusto kong basahin niyo, aralin niyo sa banyo. Hebrews chapter 10. It is not possible for the blood of bulls and goats to take away sin.
Hindi posible na pwedeng makaalis ng guilt ng kasalanan ang mga dugo ng kambing at baka na iaalay nila paulit-ulit taon-taon. Pero kailan lamang natigil yan, mga kapatid, nasatisfy Diyos? Sabi ng Hebrews chapter 10, a body has thou prepared me. And according to verse 10, by one offering, He offered His body once for all. Minsan na lamang yan, at magpakailanman. Hindi na ulit-ulitin yan. At sa mga magitan ng pag-offer ng Panginoon ng kanyang katawan, according to verse 14, sabi diyan sa verse 14, He hath forever perfected. Pinarfect. Ano si pinarfect? Inalis ang ating kasalanan, ano? Binura ang ating kasalanan. Sino? Them that are sanctified. Anong ibig sabihin ng sanctified? Elect. Binukod. Kasi po yung salitang sanctify, dalawa po ang kalungan yan. Meron pong sinasanctify na binabanal. Ano? Binabanal. Pero yung word na sanctify, ginagamit din yan sa pagbubukod. So, ang meaning po dyan ng word na sanctification, sa verse na yan, Hebrews 10:14, yung mga binukod ng Panginoon sa kaligtasan, meaning elect, the people who are elect unto salvation. May mga taong binukod siya para sa kaligtasan. Para bang ano, yung mga mangga, sa basket ng mangga. Pinili ko na ito Ito mga napili ko ito, itatabi niyo ito. Lahat ng natira, fertilizer na lang yan sa human fertilizer. Tapon na. Pag tinapon niya sa basura, fertilizer na lang yan. Pero itong binukod ko, ito yung kakainin natin. Parang ano, sa mankind, binukod ng Panginoon para sa kaligtasan. And the rest, magiging vessels of wrath. At yung binukod niya ay tinatawag na vessels of mercy. Even as whom He hath called both Jew and Gentile. Romans chapter 9. Meron siyang ibinukod para sa kaligtasan na tinatawag na mga sisidlan ng awa. Bakit sisidlan ng awa? Sila ang mga nagkamit ng awa. Magmumula sa mga Hudyo, sa mga Hentil. Sino yun? Yung mga iniligtas niya. Yan ang kanyang mga binukod. Paano niya sila iniligtas? Sa mga magitan ng isang pag-aalay ng kanyang katawan. By one offering of His body, He hath forever perfected them that are elect unto salvation. Kaganyang parang lamang mabubura at swelto sa kanilang mga kasalanan. Lahat ng elect. Dahil ang elect, makasalanan din yan. Right? Yung mga hindi elect, makasalanan. Pati mga elect, makasalanan din yan. Pero paano mapapawalang sala ang mga elect sa kanilang mga kasalanan? By one offering, He hath forever perfected them that are sanctified. Kaya sabi ng Hebrews na Romans chapter 3, who shall lay anything to the charge of God's elect? Yan po isang tanong abogado si Paul. Ang mga abogado, they are trained sa study ng mga lawyers ng araw, apostolic time. They are being trained in rapid questioning. Kaya si Paul sa kanyang estilo ng kanyang pagsulat, marami rin, shall we continue to sin? Grace may abound? God forbid. Mga ganyan. Nay, for how art thou that repliest against God? Can a thing that is formed say unto him that formed it, why hast thou made me thus? Abogado siya. Question and answer. Kaya sabi niya, who shall lay anything to the charge of God's elect? Now, obvious answer, wala. Wala ng kasalanan. Wala rin kahit sino mang tao ang magsasabi na hindi mo pwede itong tao ito na makarating ng langit dahil meron pa palang isa na pwedeng maging dahilan. Meron pang isang kasalanan na maging dahilan na hindi siya mapunta sa langit. Sabi ng Bible, wala na makakapag-charge pa ng kahit anong kasalanan. Dahil lahat ng ating kasalanan na i-charge na sa Panginoon. The doctrine of imputation, ang kasalanan natin na i-charge na sa Panginoon. When the Lord died on the cross of Calvary, all our sins were charged on Christ. Dala-dala niya yun, hindi figuratively, but actually and really, all our sins are in Christ. While He was while He's there on the cross of Calvary for 6 hours, dala-dala niya ang ating kasalanan sa kanyang katawan. Kaya the just for the unjust.
Ano sabi ng 1 Corinthians 5:21? God hath made Him sin for us who knew no sin. Siya na walang sala ay ginawang may sala, ay inaring may sala, upang tayo po'y marepamsaya. God hath made Him sin to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Kaya wala nang kasalanan may charge sa atin, dahil na-charge na ang kasalanan ng Kristiyano, ng mga elect. Whether past, present, or future, lahat ng ating kasalanan nailipat na sa Panginoon Jesus. At lahat ng kasalanan na nailipat sa Kanya, matagal na niyang pinagbayaran, 2,000 taon na nakakalipas. Kaya sabi ni Paul in that same chapter, if God is for us, who can be against us? Dahil ang Diyos ay nasa panig natin, walang makakatalo sa Kristiyano. Walang makakagati sa atin. Kasalanan lang naman ang matinding kasalanan ng Kristiyano eh. Pero dahil sa Diyos ay nasa atin, walang makakagati sa atin kahit pa ang kasalanan. Anong pwede makagabi sa Kristiyano? Despair. Pero anong isang cause ng despair? Sin. Ano isang cause ng despair ng Kristiyano? Kasalanan. Hindi natin nalintana ang gutom o hirap o karamdaman. Pero ang Kristiyano may hindi kasalanan. Yan ang hindi natin kayang talhin yung kasalanan. Yung sakit, padadala mo pa yan eh. Pababata mo pa yan eh. Pero may dala-dala kang kasalanan kahit sa mapunta. Yun ang mahirap dalhin. Pero yan mga kapatid, na-solve ng ating Panginoon yan. Madala na rin ang kasalanan yan. Kaya sabi ng Bible, if God, or because God is for us, who can be against us? At dahil ang Panginoon Diyos po lamang mga kapatid, ang posible na maging mediator natin. Kaya siya sinabi sa Biblia na there is only one mediator between God and man. Bakit siya qualified mediator? Siya lamang ang merong access. Siya lamang ang merong freedom. Freedom of access to God. Tayo ba may freedom of access? Wala. Ang Papa may freedom of access? No? Bakit? He also belongs to the human race, right? The Pope belongs also to the human race. At kung belong ka sa human race, you are a sinner. And because you are a sinner, you have no access to God. Marado ka. Walang sinong may kasalanan pwede makalapit sa Diyos. And by that standard, sinong pwede makapaglapit sa atin sa Diyos? Wala. Because only Christ has the freedom of access to God. Yan ang sinasabi niya sa John, sa book of John na, I came from my Father. Walang bumba, kundi yung nanggaling sa taas. At wala rin akyat, kundi yung nanggaling sa baba. So, tinutukoy niya ang kanyang sarili. Siya lamang ang may freedom of access to God. Kasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Siya lamang ang qualified to be mediator because only He has the freedom of access to God. Kaya yung sinasabi na there is only one God and one mediator between men, between God and men, the man Christ Jesus. Sa Kanya po lamang totoo yun. Wala nang iba. Kaya kung nagnanais po kayong maligtas, umagang ito, o tayo mga ligtas na, kaya tayo naligtas, utang natin lahat yan dahil sa Panginoon Jesus. Kaya nga, kahit sa panalangin, kinikilala natin na hindi tayo maka-access Ama kung hindi tayo mananalangin sa pangalan ng kanyang bugtok na anak. Wala tayong access eh. Kaya kahit sa prayer, paano mo kinoklose sa prayer? Idinadalangin po namin ito lahat, Ama, sa pangalan ng inyong bugtog na anak. Kaya kung wala ang pangalan ng Panginoon Jesus, wala tayong access sa atin. Lahat yan for the sake of Christ. Lahat yan alang-alang sa Panginoon Jesus. At sa sino mang nagdanais na maligtas o malapit sa Diyos, isa lamang din ang pag-asa mo, ang Panginoon Jesus. So, alisin lahat ang tiwala sa sarili, tiwala sa relihiyon, tiwala sa mabubuting gawa, tiwala sa bautismo, ang pagtiwalaan mo ay ang Panginoon Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na sukat mo ikaligtas, kundi ang pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, tayo dito kayo, tayo magbukas pa naman.
Kakilang Diyos, mga Panginoon, salamat po Ama sa patawaran ng aming kasalanan. Salamat po Ama sa Panginoon Jesus. Nagabayubay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang aming kasalanan. Salamat po Ama sa kapatawaran na aming nakamtan. On the basis of His sacrifice at the cross. Salamat po Ama sa kanyang intercessory work, which until this time ay patuloy na piniperform for our sake. Salamat po Ama, maging kapagpasalamat kayo kami Ama sa pakilang kaligtasan ito. At may pakita ang pagpasalamat ito sa matapat na paglilingkod at pagmamahal sa inyo. Nangalain po Ama yung patnubay sa aming pagsamantan ng pagmahal-walay. At sa palayan po Ama, gawain ng hapon kayo pagpatuloy ng itaas at mahayag sa aming kalagitnaan. Ginanon po Ama ng pagpapala, ng kalusugan, at sino po ang karamdaman sa aming kalagitnaan. At bigyan ng kaaliwan, at sino po may mga nasa pabigat na susunod. At po yung dalangin at pasalamat sa ngalan natin sa Jesus. Kaya nagbago po, kamaya natin ang kawasan.